Magandang araw mga kaalaman na hinog. Narito na naman tayo sa pinaka-enchanting at pinakaabalang panahon ng taon, ang Kapaskuhan at papalapit na bagong taon. May isang malalim at seryosong issue na nais kong pag-usapan natin ngayon, ang katotohanan sa mga prutas na ating binibili. Alam nyo ba mga kaibigan na sa panahon ngayon, kung saan ang pagdiriwang at pagtitipon ay napakahalaga, mayroong mga taong handang magsamantala sa ating kagustuhang maghanda ng pinakamaganda at pinakasariwa para sa ating mga mahal sa buhay. Oo, at ito ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga pekeng prutas, mga prutas na puno ng kemikal, mga prutas na hinog sa artipisyal na paraan, at mga prutas na ang tunay na kalagayan ay itinatago upang tayo ay malinlang. Ang masaklap pa, ang mga ito ay maaaring magdulot ng sakit sa ating katawan mula sa simpleng pagtatae, pagkahilo hanggang sa mas malalang kondisyon, lalo na para sa ating mga seniors at mga batang may mahihinang resistensya. Kaya ngayon, bilang channel na nagbibigay kaalaman, nais kong ibahagi sa inyo ang 10 detalyado at maingat na babala upang kayo ay maging matalino at mapagmatsyag na mamimili. Manatili po kayo sa akin dahil bawat punto na ating tatalakayin ay may kasamang praktikal na halimbawa at konkretong paraan kung paano ito maiiwasan. Naway ang video na ito ay maging isang gabay ninyo sa pagpili ng tunay, ligtas at masustansyang prutas para sa inyong mga handaan. Panguna sa ating detalyadong listahan, ang mga prutas na sobrang kinis, makintab at parang may plastic coating. Unang-una, pag-usapan natin ang visual appearance. Natural sa isang sariwang prutas na magkaroon ng isang certain glow o natural na kinang. Ngunit kapag ang isang mansanas o peras ay sobrang makintab na parang may plastic coating at halos perpekto ang itsura ng walang anumang natural na depormidad, ito ay isang malaking senyales na baka ito ay naproseso. Bakit ito ginagawa? Ginagamitan ito ng food-grade wax na technically ay safe, ngunit sa murang bentahan, madalas ay industrial wax o maging kerosene-based na chemical ang ipinapahid para maging kaakit-akit at upang mapanatili ang moisture na pumipigil sa natural na pagkatuyot. Paano ito susubukan? Dalhin ang iyong hinlalaki o kuko at dahan-dahang kuskusin ang balat. Kung may umaalsa na parang puting pulbos o residue, malaki ang posibilidad na ito ay wax. Ang pagkain nito ng paulit-ulit, lalo na kung hindi nahugasan ng maayos, ay maaaring mag-ipon ng toxins sa ating atay at bato. Ang payo ko? Magsimula sa pagpili ng mga prutas na may natural na itsura. May kaunting dents, hindi pantay-pantay ang kulay, at may natural na bloom, lalo na sa mga ubas. Pangalawa sa ating listahan, ang mga prutas na magkakapareho ang laki, hugis at kulay na parang ginawa sa factory. Pangalawa, ang uniformity. Sa isang natural na taniman, ang mga prutas ay tumutubo sa iba't ibang laki at hugis dahil sa iba't ibang factors tulad ng sikat ng araw, nutrients sa lupa at espasyo. Kaya kapag nakakita ka ng isang tray ng dalandan o isang kahan ng ubas na eksaktong-eksakto ang laki at kulay, halos walang variation, magtanong ka sa sarili. Natural ba ito? Maaaring ang mga ito ay galing sa isang batch na sobrang nakontrol ang paglaki gamit ang synthetic growth hormones at color enhancers. O kaya naman, ang mga ito ay sorted lamang. Ang pinakamagaganda at pinakapare-pareho ang napili at pinagsama-sama para ibenta sa mas mataas na presyo bilang premium. Ngunit ang totoo ay pareho lang ang lasa at sustansya, o mas malala, wala itong lasa. Ang mas mahalaga, ang sobrang paggamit ng growth regulators ay maaaring mag-iwan ng residue na nakakasama sa kalusugan, lalo na sa hormonal balance ng katawan. Ang payo, huwag matakot sa mga prutas na mukhang hindi perpekto. Ang natural na itsura ay palatandaan ng natural na paglaki. Pangatlo sa ating listahan, ang mga prutas na mabango sa ilong, ngunit walang lasang matamis o mapakla pagkakain.
Ito ang isa sa pinaka-nakakalito at nakaka-disappoint na experience. Minsan, bibili ka ng isang pakwan o melon na ang bango ay umaalingasaw sa palengke na akala mo ay hinog na hinog. Kaya pag-uwi at sa paghiwa at pagtikim, ang lasa ay parang tubig lang o kaya ay parang hilaw pa. Bakit nangyayari ito? Mayroong mga supplier na gumagamit ng artificial fruit fragrance sprays o mga pampabango na direktang ini-spray sa balat ng prutas para magdulot ng maling impresyon ng pagkahinog. Bukod dito, ang kulay ng laman ay maaring gawa sa food coloring na ini-inject o pinapahid. Ang tunay na hinog na prutas, ang sugars at acids nito ay nagde-develop ng sabay, kaya ang amoy at lasa ay magkatugma. Kaya ang payo ko, huwag magpabiktima sa amoy lamang. Humingi ng malihit na sample kung maaari, o kaya ay pumili ng prutas na may natural at hindi masyadong matapang na amoy. Ang tip ko po para sa pagpili ng pakwan, pitikin nyo at pakinggan ang tunog. Ang hollow sound ay indikasyon na ito ay hinog na. Isa pa, tignan nyo rin ang puyitan nito. Kapag maliit ng tuldok nito, ibig sabihin ito ay matamis. Pang-apat sa ating listahan, ang mga prutas na mabilis mabulok o mangitim pagkatapos ng 1 o 2 araw lang. Kapag bumili ka ng mga saging na dilaw o mga mangga na matingkad ang orange at kinabukasan ay may mga black spots na at nagsisimulang maging mushy, malamang ay nadali ka ng mga pinaagang hinog na prutas. Paano ito ginagawa? Ginagamit ang calcium carbide na kilala sa tawag na purol or carbide. Ito ay isang kemikal na naglalabas ng acetylene gas na nagpapabilis ng proseso ng pagkahinog. Ang problema, ang calcium carbide ay maaaring kontaminado ng arsenic at phosphorus na lubhang nakakalason. Ang natural na hinog na prutas ay dahan-dahang magkakaroon ng color changes at mananatiling firm ng ilang araw. Ang isang mabilis na pagtest, sa mga saging, tingnan ang tangkay. Kung ang tangkay ay kulay berde pa rin, ngunit ang katawan ay dilaw na, malamang ay pinaagahan itong hinugin. Ang payo ko, pumili ng mga prutas na may greenish tinge pa at hayaang hinugin sa bahay sa room temperature. Mas safe po ito at mas masarap pa. Baka naman po, pakiusap po na pa-like at subscribe ang aming channel. Wala po kaming anumang malaking sponsor kaya ang inyong suporta sa pag-like at pag-share ang siyang nagpapaandar sa amin upang makapaglabas pa ng mga kapaki-pakinabang na content. Maraming salamat po! Panglima sa ating listahan. Ang mga pinya na berde sa labas ngunit sobrang dilaw at watery sa loob. Ang pinya ay isang mahirap i-assess na prutas dahil sa makapal na balat nito. Ang natural na hinog na pinya ay magkakaroon ng golden yellow color sa base at ang mga eyes o mga mata ay magiging mas malambot at madaling bunutin. Ang amoy ay matamis at tropikal. Ngayon, kung ang isang pinya ay berde pa rin ang balat, ngunit paghiwa mo ay sobrang dilaw na parang kinulayan at ang laman ay sobrang matubig at walang firm texture, ito ay malinaw na senyales ng pag-inject ng artificial sweetener na kung tawagin ay sucrose solution at yellow dye. Ang lasa nito ay hindi balanced, sobrang tamis na artificial at wala yung natural na acidity ng pinya. Bukod sa panluloko, ang mga itinurok na sangkap ay maaaring magdulot ng allergic reaction at digestive problems. Ang payo ko, pumili ng pinya na may kaunting yellow sa balat, mabigat at may mabango at sariwang amoy malapit sa puwetan. Huwag mag-atubiling humingi ng hiwa mula sa tindero para makita ang laman. Pang-anim sa ating listahan, ang mga pakwan na may sobrang matingkad at pantay na guhit, mulit maputla at malambot ang laman. Ang pakwan ay isang staple sa bagong taon para sa pag-asa at good luck. Mulit ang pagpili nito ay isang sining. Ang natural na pakwan, ang skin pattern ay magkakaiba ang intensity ng green at may natural variations. Kapag ang isang pakwan ay may sobrang uniform at neon-like stripes, ito ay maaaring senyales na ginamitan ng color enhancer. Paghiwa mo, kung ang pula ay maputla, watery, at ang mga buto ay maputi at malambot, kahit hindi ito seedless variety,
ito ay indikasyon na ito ay hinog hindi sa araw, kundi sa tulong ng growth hormones at excessive water injection. Ang natural na hinog na pakwan, ang laman ay vibrant red, crisp, at ang mga buto ay itim at mature. Ang payo, pumili ng pakwan na may cream-colored spot sa isang parte, dahil ito ay parte na nakadikit sa lupa at natural na kulay. At pumili ng mabigat para sa laki nito na nagpapahiwatig ng maraming juice. Pangpito sa ating listahan. Ang mga ubas na hindi nagkakalagas at kumakapit ng mahigpit sa tangkay kahit tuyot na ito. Ang isang tangkay ng ubas ay natural na magkakalagas ng ilang butil kapag hinog na at inalog. Ito ay dahil sa natural abscission layer sa tangkay. Kapag ang isang buong tangkay ay sobrang intact at kahit anong alog ay hindi nalalaglag ang mga butil, maaaring may preservative o chemical treatment na nangyari para mapanatili ang pagka-attach at maiwasan ang pagkalagas, na nagpapahiwatig din ng matagal ng pag-iimbak. Isa pa, ang natural na ubas ay may bloom, isang manipis, matte white coating na natural na yeast at wax na pang-protect. Kapag ang ubas ay sobrang shiny at walang bloom, maaaring ito ay hinugasan sa chlorine solution o fungicide. Kaya ang payo ko, pumili ng ubas na may natural bloom, malutong ang tangkay, hindi tuyot at brittle, at may ilang butil na madaling mahulog. Iwasan ang mga tangkay na parang nakadikit sa isa't isa at sa tangkay. Pangwalo sa ating listahan, ang presyo na sobrang mura, higit sa karaniwang pamilihan. Tandaan ang kasabihang, kung ano ang mura, ay madaling maging problema. Lalo na sa panahon ng Kapaskuhan kung saan ang demand ay mataas, ang supply ng quality fruits ay limitado, kaya ang presyo ay natural na tumataas. Kapag may nag-alok sa inyo ng premium fruits tulad ng imported apples, grapes o oranges sa halagang kalahati o 1/4 lang ng karaniwang presyo sa supermarket, magduda ka agad. Maaaring ito ay mga rejected items, class B or C, na may depekto, mga nalalapit na mabulok, o kaya ay galing sa illegal smuggling na walang quality at safety checks. Ang pagbili nito ay hindi lang nakakasira sa lokal na industriya, kundi maaari ring magdala ng mga pesteng insekto o sakit na wala sa ating bansa. Ang payo? Bumili sa mga reputable fruit stalls, supermarkets, o directly sa mga farmers market kung saan mas traceable ang pinagmulan. Huwag magpatukso sa sobrang murang presyo. Isipin ang kaligtasan ng pamilya. Pangsyam sa ating listahan, ang mga prutas na nakabalot na at ipinagbabawal na inspeksyonin o amuyin bago bilhin. Karapatan natin bilang mga mamimili na suriin ang kalidad ng ating bibilhin. Kaya, kapag ang isang vendor ay agresibong nagmamadali sa iyo o ayaw kang pagbuksan ng kahon ng prutas o kaya ay sinasabing, pre-pack na yan, bawal buksan, mag-ingat. Maaaring itinatago nila ang mga sira, bulok o hindi magkakaparehong kalidad sa loob ng kahon. Minsan, ang nasa itaas ng kahon ay magaganda, ngunit ang nasa ilalim ay panis na o may ibang klase. Ito ay isang klasikong modus operandi, lalo na sa mga nagbebenta sa kalsada o sa mga temporary holiday stalls. Ang payo, huwag mahiyang mag-insist. Sabihing, patingin po muna bago ko bilhin. Karapatan ko po yan bilang mamimili. Kung ayaw pa rin, mas mabuting umalis at humanap ng ibang magpagkakatiwalaang tindahan. At ang pangsampu at panghuli sa ating listahan, ang kawalan niyang label, tatak o anumang traceability information. Lalo na para sa mga imported na prutas, ang regulatory agencies ay nangangailangan ng proper labeling. Dapat ay merong malinaw na sticker na nagsasaad ng pinagmulan, variety, at minsan ay farm code. Ang mga peking prutas o mga prutas na dumaan sa illegal na channel ay walang ganitong mga label o kaya ay peke ang impormasyon. Ang traceability ay napakahalaga sa food safety. Kapag may outbreak ng foodborne illness, mahihirapan ang health authorities na i-trace ang source kung walang maayos na labeling. Ang payo ko, maging mas vigilant. Hanapin ang mga label. Kung wala, tanungin ang vendor kung saan galing ang prutas. Kung hindi sila makapagbigay ng direktang sagot,
Isipin mong 2 beses bago bumili. Mas mainam ang locally grown na prutas na kilala mo ang source. Mga kaalaman na hinog, ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa pagmamahal, pagbibigayan at pag-aaruga sa isa't isa. Kasali na dyan ang pag-aaruga sa kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagpili ng ligtas at masustansyang pagkain. Sana sa ating napakahabang talakayan ngayon ay nabigyan ko kayo ng mga sandata ng kaalaman upang kayo ay maging mas matalino, mas mapagmatyag at hindi maging biktima ng panloloko. I-share natin ang video na ito sa ating mga family group chats, sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapitbahay. Sabay-sabay nating gawing ligtas at masaya ang pagdiriwang ng bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtitiwala. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ingat palagi at God bless po sa ating lahat.